Dumarami na ang pwedeng pagkakitaan ngayon ng mga preso sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Kung dati paggawa ng handicrafts ang karaniwan nilang pinagkakakitaan, ngayon nagsasanay na rin silang maging call center agents. May report si Lay Alves. Ang Pilipinas ang isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa business process outsourcing o BPO. Kabilang dito ang mga call center. Dahil in demand ang trabaho sa mga call center, marami ang nagtitraining para rito. At kung sa ibang bansa tulad ng US at Canada, may call center sa ilang kulungan, hindi raw malayong magawa rin ito sa Pilipinas. Kaya naman kabilang na ngayon ang call center training sa livelihood program para sa mga detainee at inmate ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Tinawag ang programa na Believe It o Information Technology. 100 hours ang buong call center course. Mahigit 72,000 ang detainees at inmates sa Camp Bagong Diwa. Mahigit 3,000 ang nasentensyahan na. Samantalang halos 69,000 ang naghihintay pang madesisyonan ang kanilang kaso. Sa bilang na ito, 4 na raang inmates ang inisyal na makikinabang sa Believe It program. Isa si Miss Ellen Cruz sa mga nagtuturo sa mga inmate at kumpiyansa siyang makakatulong ito sa pagbabagong buhay ng mga bilanggo. Actually, they're very happy with the program because of course they're given another chance in life. With the screening itself, most of them kasi naman are, sabihin natin, high school graduate, and then they're familiar with the basic computer in the sense na yung itsura ng computer alam nila, but i-equip natin sila kung paano tamang paggamit. And also, meron din doon mga sabihin natin mga tapos ng pag-aaral, naka-degree courses. So, meron silang mga chance na they cannot go back to their previous job, but at least may opportunity iba. Bukod sa call center training, may mga computer courses din na pwedeng pagpilian ng mga inmate. Ang mga kwalipikado sa training ay yung mga tapos na ang sentensya, mga detainees sa minimum security, at mga inmate na ang sentensya ay hindi tataas sa 6 na taon. Kaya naman ngayon, hindi na lang daw paggawa ng handicraft ang maaari nilang pagtuunan. Hindi ko mo ikaw ay nasa loob ng piitan o bilangguan, wala ka ng karapatan na matuto, wala ka ng karapatan na i-enhance yung skills mo. So, hindi na yung parang puro pagwi-weave or soap making, candle making, parang nag-level up na yung ating programa na pati sa computer programming, pati sa call center, pati sa paggawa ng web design. Bukod sa Camp Bagong Diwa, plano rin ng TESDA na isama na rin ng IT training sa iba pang mga bilangguan sa bansa. Lay Alves, GMA News.